So mga pamangkin, 2 weeks ago, nag-harvest na yung daddy ko, yung father-in-law ko, nag-harvest na ng kanyang mga palay. Yung isa sa mga maliit niyang lupa, so kinuusap ko si daddy na baka pwede ako magsabog ng munggo. Kaya nagpaturo ko sa kanya kung paano magsabog ng munggo. Kasi dito sa Isabela, or specifically sa San Mateo, Isabela, after ng harvest ng palay, sinasabugan agad nila ng munggo para sa Balatong Harvest Festival, which is on April. Ngayong March may mga mag-harvest na, sa April maraming mag-harvest. So yun guys, nagsabog ako 2 weeks ago. Ito na yung munggo guys, ito yung malalaki na oh. So tingnan nyo guys to. Yan. Yan na yung munggo guys oh. After 2 weeks. Dito sa banda rito, mas marami dito. Yan, mas malalaki na yan. Yan, mas malalaki na dito. Yan. I think less than 2 weeks pa lang yan. And then yung dun yung ginagarden ko guys, yung vegetable garden sa banda doon sa kabila ng Aripit. Aripit yung maliit na sanga ng irigasyon. So yung mga sili na maanghang na pansigang, may mga bunga na rin. And then nagtanim ako ng 2 lansones na binili ko sa Nueva Vizcaya nung nanggaling kami sa Baguio. Dumaan kami sa Nueva Vizcaya, then nakita ko may mga bentang rambutan, lansones. Hindi ko sure kung lalaki yung kasi hindi normal dito ang lansones sa Isabela. Pero hindi naman siya sobrang init yung area na pinagtaniman ko, so baka mabuhay. And guys, yung nasa likod na to, yan, puro munggo ang tanim niyan. So mga pamangkin, abangan nyo sa mga future upload ko kung paano dito yung Harvest Festival guys. May nagkwento sa akin and then nakaka-excite talaga kasi sobrang mga daming tao sa bawat rice field dito. Kasi yung mga tao na galing sa iba't ibang bayan ng Isabela, nakiki-harvest dito. Yung ibang mga karatig probinsya, hindi lang taga Isabela. Kasi meron pala dito yung tinatawag nga na basta yung hatian ng 2:1, yung mga mamimitas tsaka may-ari ng lupa. By the way, basta mapapanood nyo. And first time ko rin makikita na ganun pala ka busy kapag ka-harvest na ng munggo ng balatong dito. So kaya ang San Mateo, Isabela ay nabansagang munggo capital of the Philippines. Dito kasi yung lupa situated sa napakagandang or ideal para sa munggo. So ibang bayan dito, hindi ideal ang lupa para sa pagtanim ng balatong kasi basta yung about sa tubig and situation ng extension ng irrigation. So hindi masyadong basa at hindi rin masyadong tuyo. So yun. So titingnan natin guys kung gaano pa talaga karaming tao nag-harvest during harvest season ng munggo. And sana tumama ako sa tinanim kong munggo kasi syempre magpapa-harvest din ako kasi 3 pitak din tong tinanim natin. Sinabugan ko ng munggo, 3 pilapil kung tawag, isang maliit, isang malaki, tsaka meron pang isang maliit doon sa may punong mangga doon. So sabi ko kay daddy na baka pwede ako muna magsabog in between na kanyang palay. So marami naman siyang ibang sinabugan doon sa ibang lupa niya. So itong maliit na to, yung nasa harap ng ginagarden ko ng organic vegetable garden, ako nagsabog. So guys, panoorin nyo up to the end itong video ito kung ano bang update after 1 week. I-add ko na sa video ito yung progress ng munggo kasi yung papaturo din ako ng pag-spray kasi hindi talaga ako marunong ng mga gawaing bukid. Yung in-law ko, magaling yun. At saka agriculture yung course nun, tsaka expert yun sa magpapaturo ko para mag-spray din para hindi uurin yung mga munggo. By the way, watch this video until the end, tingnan yung mga update. And sobrang excited talaga ako sa harvest season. So guys, panoorin nyo yun. By the way, yung aking vegetable garden doon, marami na namang bunga yung kamatis. Harvest muna tayo. So yun guys, palibasa, unplan yung pag-harvest ko. Yan, ang dami na namang dalang kamatis. Puno na naman yung sombrero ko, wala akong lagayan. Siguro yung puno ng kamatis ko mga nasa 15 lang yun. Meron sipag mamunga. Every other 2 days may mga harvest. Dun yung kamatis, yun dun. So magbabike lang ako pa uwi. I don't know how to carry it, pero yes, let's go. Meron naman tayo panglagay sa sarsyad. Tsaka may palagay naman tayo sa omelette sa umaga. And syempre binagoongan tayo sa isang araw. Marami tayong kamatis. What else? Ano bang masarap na luto sa kamatis? Meron pala akong biniling itlog maalat. So yan, tama-tama sa itlog maalat. By the way, may mitas din pala ako ng ilang pirasong sili. So mga pamangkin, after another 7 days, which is total na ng mga more than 2 weeks na, ito na yung update sa munggo na itinanim natin guys. Malalaki na sila and marami ng dahon. So mag-spray na siguro tayo next week. Ito, tingnan nyo yung mga munggo guys. Ayan guys, yung ating mga munggo, ang dami na tsaka ang dami ng dahon. Nag-uumpisa na rin silang tumaas. Ito yung iba yan, ang maraming part. Doon sa banda ron, yun, sobrang kapal na yun Hopefully after another 2 weeks makapag-spray na tayo kasi bago pala mamulaklak, mas maganda na i-spray yan. So yun, magpapaturo tayo mag-spray. Anyway, manunod tayo doon sa nag-spray kasi may nag-spray ata doon sa kabilang bukid. Ayun may nag-spray doon, ayun
Yun, may nag-spray. So manonood ako doon kung paano mag-spray para makapag-spray tayo kasi hindi talaga ako marunong mag-spray. Pero by the way guys, tingnan nyo yung mga munggo, nakakatuwa. Ang dami ng dahon. Oh, yan na yung munggo natin guys. Ang dami ng dahon, no? Kung makikita nyo hanggang dun sa bandaro, no, ang green na siya, yung mga dahon. So yun guys, although hindi umuulan talaga since pagkasabog, sobrang tuyo ng lupa, but still maganda yung maganda yung mga dahon at saka malusog yung mga munggo. Pero hopefully umulan pa rin ng paminsan-minsan, kaya lang summer na. So is most unlikely, pero mas maganda umulan. And mga pamangkin, there's a good thing that happened yesterday. Nakapagbenta po ako ng sisiw na native. Kung naalala nyo, nagpaparami ako ng native na manok. Kahapon nagpost ako sa free range group dito sa San Mateo. Nakabenta po ako ng 10 pieces ng sisiw, 5 na medyo malaki at saka 5 na medyo maliit. And then maganda naman po yung presyo ng pagkakabenta. Panoorin nyo po yung video sa next upload guys, kasi nakatuwa lang. Kasi hindi naman ganun kalaki yung benta, pero nakabenta tayo ng native na manok. Yung native na yun, upgraded yun, yung malalaking lahi na native. At sinusubukan ko pong magparami ng Black Australorp at saka ng Rhode Island Red. So panoorin nyo po yung mga susunod na video. Anyway guys, yun yung update sa ating munggong tanim. By first week of May, magpapa-harvest tayo. Pero bago ako magpa-harvest, magki-harvest muna ako sa ibang may munggo, kaila Daddy, sa Bilasco, kasi dito pala open for harvesting yung mga may-ari ng munggo field. So, syempre, kaya yung mga tao dito sa San Mateo, Isabela, may mga pera kahit bata. Kasi dito sa pag-harvest ng munggo, pag tumulong ka lang, automatic may pera ka kasi 2:1. So 2 kilos sa may-ari, then 1 kilo sa makiki-harvest. Kaya ultimong bata, nagkakaroon ng pera tuwing harvest season ng munggo dito sa San Mateo. Ito yung katabing bukid ko, ayan. Yan, malalaki na yung munggo nila kasi nanguna sila ng 1 week kasi sa amin. Kaya matataas na yung munggo nila. By the way guys, sa may organic garden ko doon, maganda na rin yung tubo nung nilipat kong punla na red pepper, kung tawagin ay siling pula na pang pansit dito. And then yung ating kalamansi guys, ang daming bunga. And yung itinanim kong lansones, tumubo na ng may bagong young leaves na, yung parang talbos. And then yung rambutan na binili ko rin sa Nueva Vizcaya, tumubo na rin ng konti yung yung dahon bago. So yes, everything is going well sa ating project dito sa probinsya. So mga pamangkin, magdilig muna tayo ng mga siling pangsigang at saka yung red pepper at saka yung mga ibang halaman. Let's go ahead. Guys, kaka-harvest ko lang kahapon ng ilang perasong siling pansigang, pero ngayon nalalaki naman ang bunga nila. Ito guys, oh. Itong isang to, napakaraming bulaklak, oh. May daw yung mga pamangkin, tingnan nyo itong isang maliit na kalamansi. Ang daming bunga. Last year ko lang ito itinanim, oh. Although nung binili natin yung yung punla niya or yung pantanim niya is may bulaklak na, may bunga na. Pero grabe, ang dami niyang bunga, oh. Ito yung ating lansones na itinanim. Ayan, maganda, green na green yung dahon. Ito yung isang rambutan na galing sa Nueva Vizcaya. Meron na isang sangang tumubo guys, yan, oh. By the way, kung nakikita nyo yung nasa likod, kung may mga poste-poste dyan, panoorin nyo sa mga future videos kung ano ba yan. Magkakaroon tayo dito ng magandang area, tsaka kapakipakinabang pa, hindi lang magandang area. By the way, mag-follow na kayo at mag-subscribe guys para sa update ng ating munggo farm and para sa iba pang buhay probinsya.